So mga lods, good morning mga kapatid. So ito yung area na tinamnan natin. Ito yung area na inulit natin yung variety ng buto na itinanim, no? Nung nakaraan, nabanggit ko dun sa unang video natin, at saka makikita nyo dun sa mga unang video ko, yung variety ng seed na yon talagang inatake ng FAO. Talagang grabe, no? Hindi mo akalaing may magandang aanihin ka pa kung makita mo lang. So pwede nyong balikan yung mga video kong nakaraan. So ayan, ito yung maisa natin, no? Hanggang doon, sa dulo doon. So ayan, makikita natin malinis. Try tayong mag-spray ng insecticide para i-eliminate yung mga FAO na yan. Pero makita natin nakasurvive, naka-recover, maganda, malinis yung dahon. Although may mangilan-ilan na butas-butas yung dahon, pero yan na yung pinakabakas, no? Na daanan ng FAO, no? Bago tayo mag-spray. So makikita nyo, okay naman siya, malinis naman siya. Malinis at okay naman, pantay-pantay naman yung mais natin, no? Maganda, malinis yung mga dahon. So maganda dahil nakasurvive, no? Though ang disadvantage lang po kasi mapapagastos din tayo sa insecticide, no? Instead na hindi na tayo mag-a-apply, mapapagastos tayo sa insecticide and at the same time yung labor, no? Then siyempre may epekto rin yun sa mais. Although makakasurvive naman, yun lang, madadagdagan lang yung expense natin. Hindi katulad itong mga kapitbahay natin, yung mga yon, doon sa dulo, yan, namumulaklak na sila. Namumulaklak na mga yan. Nag-shift kasi yung mga yan sa mga bagong variety ng seed. Yun yung mga ano na, talagang hindi na resistance na sila sa sa FAO, no? So yun, yan, may mga ilan dyan, may uod siguro, yan na yung refuge, no? May refuge kasi bawat pakete kasi ng buto, may refuge yan. Yun yung parang seed na hindi na treat na pamamahayan ng mga uod, instead na yung mga certified seed. So ganun siya, no? May mga ganun talaga. So tara, ikutan natin sa baba. So ayan, titignan lang natin. Dito sa areang to, puro maisan to. Ayan, dito tayo sa ito, nauna mga yan sa atin. So sa atin siguro after 1 week lalabas na yung bulaklak niyan. So magiging kulay brown na rin yung ulo niyan. So yun lang mga lods. Tara, ikutan natin sa baba. So ito na siya kapatid. Malinis na. May makikita kayong butas-butas. Ito yung noong nasa yung laki niya nasa tuhod pa lang. Ito na yung talbos niya noon. Pero tignan nyo, malinis na. Recover na. Lampas tao na to. Nasa 41 days na po ito. Malalaki. Matataas. So lampas tao na siya. Ayan. Malinis na po. So tignan natin sa ibang area. Ito, ang kapitbahay natin may na. Namunga na. Laki ng bunga, oh. Ito yung nag-shift sa bagong variety ng seed, yung hindi na inuod, no? Malinis, oh. Hindi na inuod. Sa atin yung old pa rin yung ginamit natin. So ayan, malinis na siya. Iniwan na ng FAO kasi minsan lang tayo nag-spray dito. Yan, so mayroon mangilan-ilan, pero tingin ko wala na rin to eh. Malis na. Yan, mga bakas na lang yan ng kanilang ginawa. Yan, mga bakas na lang yan. So yan, malinis na. So pasukin natin sa loob. Medyo masikip tong tudling ng maisan natin mga kapatid. Dahil ano lang to, nasa, hindi ko nagkakamali, nasa 60 to 65 cm siguro ito yung pagitan ng bawat tudling. So ayan,
Mangilan-ilan meron pero hindi siya ganun kagrabe, no? So ayan, labas na tayo at parang ulan. So yun, okay na siya. So tingnan natin yung ibang area na tinamnan natin, yung ibang binhi naman yun. So ito kasi yung talagang inaatake ng FAO, itong binhing to. Pero ngayon nakasurvive naman na, malinis na yung mga dahon. Yan. So tara Lods, tingnan natin yung iba. So yun Lods, dito tayo sa isang area na tinamnan natin. Ito yung kasabay nun nung pinanggalingan natin kanina. Pero pagkumparahin natin sila, malinis ito. Walang bahid ng FAO. Kaya lang mas healthy kasi yung lupa doon. Kaya dito halos isang tao pa lang. Doon kasi lampas tao na yung mais doon eh. Dito wala pa, halos kahit ko pa lang, halos ang lampas dibdib ko pa lang yung height ng mais. No, pero okay naman kasi may problema yung lupa rito eh. Ipapasoil analysis natin ito kung ano nga ba yung naaakmang pataba na dapat ilagay dito. Kasi minsan yung mais dito, kahit maganda yung germination, mapapansin mo parang unti-unting namamatay yung mga tumubong mais. Pero ayan na, sa ngayon naman okay naman siya. Lipat tayo sa ibang area, tignan natin, bisitahin natin yung iba. At okay naman, malinis. Yun lang, medyo malilit yung puno, pero makakasurvive naman yan. Okay Lords, thank you mga Lords. Saan mga Lords? Nandito naman tayo sa ito, NK ito eh. Ganda oh, ganda yung puno. Doon sa mga ibang ineryang tinamnan natin, ito yung nahuli ng 7 days, pero halos dibdib na siya. Yung ibang pinuntan natin lampas tao na, pero ito halos dibdib na. Mabilis, maganda yung ano niya oh. Lalaking puno, lalaking puno ng NK. Yung kalahati kasi nito decalb yan, mas malalaki yung puno ng NK kumpara sa decalb. Ayan, maganda. Yung iba pioneer, kaya mas maganda yung pioneer. Kaya yun lang inatake ng FAO. Kahit pa paano maganda naman bubunga nun. Ayan. Ito sa kalahati nito decalb to eh. Ito decalb yan, ito decalb. Maninipis yung puno. Yan. Pero yung pioneer malalaki yung puno. Yan. Sana maging maganda yung ani nitong taon na to na darating. Yan, natumba sa mahangin to. Hangin, mahina sa hangin ah. Ayun. Pero may FAO rin, no? Natake rin siya ng FAO. Ayun oh, may FAO. May FAO din siya. Siguro yung refuge to ang decalb. So kaya na lang natin, mawawala rin yan. So yun lang mga Lods, yung pagkakaiba ng binhing tinanim natin. May maganda, may medyo maganda, ganun. Hindi pare-pareho. So yun lang, thank you. God bless us all, saan man tayo naroon, ingat tayo mga idol. Bye bye.